Paano ho nangyayari to? Congress kayo, may mga ganyan na kahinahinala. Because mahirap tumutol eh. Pag tumutol ka, pinutol yung pondo, anong haharap mo sa mga constituents mo? But In fact, alam mo, in the 9 years that I've been congressman, from 2010 to 2019, never yata akong tumapak sa opisina ng speaker. Nakatapak lang ako sa opisina ng speaker 2022 nung si Speaker Martin ang naging speaker. So, maybe 40 years na kami magkaibigan ni Martin. ano status nyo ngayon? Hindi na Ayun, kami nag-uusap. And to those who will say, kasi hindi siya nanalong speaker kaya sinisiraan niya si Martin Romualdez. Ano masasagot mo? Okay, I'll be very honest. Okay? I'll be very honest. Put me on record. The fact na hindi nila linagay sa archives, ibig sabihin ayaw nilang may kopya. Teka, hanapin ko naman. My God. Tama mo, nakakapagod, di ba? Oo. Nakakadismaya. Why? Why are we here? Why are we even here? This is large scale. Tama. Hindi mo sinindikato yung buong gobyerno. Congressman Chanco, maraming salamat po sa interview na ito. Thank you, thank you. Sindikato ang buong gobyerno. Ito na mga kaibigan, no? Nagmula mismo kay Representative Chanco. Grabe na talaga ang nangyari sa Pilipinas ngayon ba? Kasi ang korapatan talagang, grapala na, no? Sindikato means, hindi lang iisang tao ang gumagawa ng kalokohan. So, ano na sila? Parang grupo na. Ito nang nangyayari sa bayan natin. Ano pang maaasahan natin sa mga nasa gobyerno ngayon nga sila mismo dapat ang nagbabantay at nagpapatupad ng magandang mga implementasyon dito sa ating bayan. Pero makita natin ano ang kanilang ginagawa, no? Bakit nakakalusot yung mga ghost project na yan, nababayaran yan, na dapat dumadaan yan sa COA bago yan siguro babayaran ng gobyerno? Ito na nga. Parang sindikato na. So, may stage na dumadaan yung mga padulas nila dyan para mailabas yung mga pondo ng mga pangbayad. So, hindi lang talaga mga engineer ng DPWH ang kumakamkam ng pera dyan. Marami yan. Nagmula yan sa mga politiko. Kasi sila yung nakakaalam kung magkano ang pwede nilang ilagay dyan sa mga district na nila. Itong si Saldico, congressman ito, hindi naman sana ito district congressman, lang to parang tawag niyan, yung nila, yung mga tulad ng mga akbayan o mga kabataan. Mga party list lang yan sila. So wala yan silang distrito talaga na inaatupag na doon nila ibubuhos yung mga projects nila para sa kagandahan ng kanilang mga lalawigan. Grabe na talaga ba mga kaibigan, no? Ano pang maaasahan natin ngayon? Ang mga bilihin, no? Tumataas na. Ngayon, nag-aaway-away ang buong Pilipinas dyan sa Ghost Project. Tingnan nyo yung West Philippine Sea. Pag humupa tong kalukuhan nila itong mga Ghost Project, West Philippine Sea na naman, magyayaw-yaw na naman tayo na inangkin na naman ng China yun doon. Kasi tayo ngayon, busy tayo dito sa kahahabol ng mga buaya. Ang daming buaya sa Pilipinas. Grabe na talaga ba? Mga kababayan, no? Ang dami nating mga kababayan na mga mahihirap sa ospital, nagkasakit. Halos walang maibili ng mga gamot kasi sa hirap ng buhay. Kasi ang gobyerno, ang inaatupag ngayon, yung paghahabol sa kapwa buaya nila. Mga buaya yung mga yan. No? Siguro mga iilan lang yung, in fairness, iilan lang yung mga matino dyan. Tingnan mo, si Marcolita, tinanggal. Kasi siya yung umano dyan sa Blue Ribbon Committee. Napakagaling na tao niya ni Senator Marcolita.
pinalitan nila ngayon na sana unti-unti na tutumbok niya na. Si Chis Escudero kasi ayaw magpa-tuta kay Tamba, pinalitan nila. Sila-sila lang yan mga magnanakaw dyan. Kung walang pera dyan sa kongreso o dyan sa pwesto sa mga gobyerno, walang tatakbo niya mga politiko na yan. Ang kakapal ng mga mukha ng mga yan. Tingnan nyo ngayon, si Representative Tiangco, anong sabi niya? Sukdula na talaga ang korupsyon. Di magkasukdulan yan kasi bilyon-bilyon yung ninanakaw nila. Ang kakapal ng mga mukha ng mga hinayupak na yan. Tingnan mo ngayon yung si Saldico, nagkasakit na, nandun na sa sa Amerika, lumayas na. Nagpapalagay na yun ng dito sa liig. Pag uwi nun, wheelchair na. Ito ang napala ng mga Pilipino kasi pagdating ng eleksyon, hindi tayo masyadong namimili ng mga taong talagang maasahan natin. Kasi kung sino lang yung sikat, yun yung binoboto. Tingnan natin ngayon, ano na nangyari sa bayan natin, ang kurakutan, kaliwat kanan. Dami nating mga kababayan na naghihirap. Pumunta kayo dyan sa mga bukid-bukid na lugar. Ang daming mga tao doon, halos walang makain. Habang kayo dyan mga politiko, nagpapasarap kayo sa mga mansion ninyo, yung mga sasakyan ninyo dyan, ang gaganda. Yung tinutubil nyo dyan na mga gasolina, pera ng taong bayan yung winawaldas nyo. Huwag niyong anuhin ang mga Pilipino. Galit na ang mga tao ngayon. Nagkikim-kim lang kasi ayaw pang ng gulo. Nagawa niyo ang gaganda ng mga sasakyan niyo. Mga relo niyo, lahat ng mga gamit ninyo, mga mga imported. Hindi niyo man lang naisip na ang daming mga Pilipino ngayon ang naghihirap sa kahirapan. Pag nalubog sa baha ang mga gamit na ilang taon na inutang pa, ilang taon hinulugan ang bayad, dinaanan ng baha, sumama doon sa sa kanal. Dahil just mga flood control ninyo na flood na walang control. Hindi nyo iniisip na sa mga proyekto na ang mga tao ang makikinabang, ang iniisip nyo na ang bulsa ninyo. Kasi paglabas ng mga project na yan, kayo mga politiko dyan, nag-a-advance na kayo dyan sa mga kontraktor. Kaya lumakas yan si Diskaya sa inyo. Kasi malakas yan magbigay. Pag lumabas na yung panalo sa bidding, nagbibigay na siya ng advance sa inyo dyan, sa DP at saka dyan sa mga congressman. Kaya halos buong Pilipinas may proyekto siya. Kasi siya ang tinatawagan pag may project. Tawag kayo sa kanya na ito kayo ang nakakaalam dyan. Mga hinayop pa kayo. Ginagawa ninyo sa bayan natin Kawawa ang Pilipinas ba? Ngayon, itong si Tamba at si Saldico, hindi nyo pinapatawag dyan sa sa Kongreso at dyan sa Senado. Nga yan naman talaga ang lumulutang na gumagawa ng kalukuhan dyan sa mga budget ng gobyerno na yan. Kayo lang umuubos ng pera dyan, kayo lang nagkakamkam dyan, kayo lang ang yumayaman dyan. Ang gaganda ng mga sasakyan ninyo, pera ng taong bayan ang pinagwawaldas, nilulustay ninyo. Kaka-high blood talaga mga kababayan itong nangyari sa bayan natin ba? Kawawa ang Pilipinas, napakayaman pa naman sana nitong Pilipinas. Dito lang sa Asia, di tayo sana mahuhuli ba? Kasi ang mga agri-products natin, nandyan. Yung mga lupa natin, walang tigil sana sa pagtatanim. Hindi katulad sa ibang lugar na dadaanan pa ng mga taglamig. Hindi sila makatanim. Tayo dito, 7 days a week, 24 hours, 365 days a year, tayo pwede makatanim. Pero ang mga magsasaka, wala kayong ginagawa na makatulong kayo. Ang mga pataba at sa mga ng mga insekto, ang mamahal ng presyo ng mga gulay ang bababa. Ano pang maasahan ng Pilipinas nito sa inyo mga politiko?
Lalo na yung mga congressman. Yan si Atlas Abante, oh. Tinitira niya pa yung Davao. Ang kapal ng mukha nitong Atlas Abante na ito, si Boy Dila. Oh. Ang baha nasa harapan niya, tinitira niya itong Davao. Humanda ka ngayong 2028. Putol yung dila mong hinayupak ka. Tayo mga kababayan, nagpalabas lang tayo ng ating mga hinaing ba? Kasi talagang, tingnan mo yung mga sasakyan ng mga politiko at saka itong nasa DP talaga, oh. Napakasalbahis ng mga engineer na yun. Hindi yan sa Luzon lang nagaganap. Sa buong Pilipinas yan. Yan yung sindikato na talaga yan. Kala natin sa Bulacan lang yan nangyari ng mga district engineer. Buong Pilipinas yan. Paano pa uusad ang bayad natin ito? Sana yung bayan natin aangat. Ang ginagawa ng mga hinayupak na ito, hinihila pababa. Sila lang yung yumayaman. Kawawa yung mga bagong henerasyon ba? Kasi naaanuhan na tayo ngayon ng mga tao, ng mga korap. Iilan na lang siguro ang mga manatitino na nandyan sa gobyerno. Ito na yung napapala natin, mga kababayan, no? Na pag sa eleksyon sana, sa susunod, pipili talaga tayo kahit hindi sikat ba. Basta makita lang natin yung maganda yung track record. Walang nakaw na issue. Saka may talaga sa bayan natin. May commitment talaga ba. Yung iba dyan, nagpapayaman lang kayo dyan. Ang nakakasakit niyan. Ang daming mga Pilipino na halos walang makain sa hospital. Diyos ko po na namamatay na lang yung iba kasi halos walang gamot. Gobyerno natin ngayon, halos walang gamot kasi nasa sa kanila na. Nakain na nila yung mga pera ng bayan, nilamon yun na. So hanggang dito lang muna mga kaibigan, mga kababayan ko, no? Huwag niyong makaligtaang mag-subscribe sa ating channel. So, hanggang sa sunod. At kung ano yung i-komento nyo, i-comment nyo lang dyan sa ibaba. Salamat.